Nung nagmakaawa kong patayin niya lang ay hindi niya ginawa. Binuhay niya ako para unti-unti akong mamatay dahil sa pag-iisip ng ginawa niyang kademonyuhan. Pero sa araw na yun mismo, ipinangako ko sa sarili ko na darating ang araw na magkikita ulit kami. At gaganda ko sa kanya. Ipapakita kong nagtagumpay man siyang sirain ang pagkatao ko pero hindi ang buong buhay ko. Sa kabila ng takot na lumulukob sa kanya ay nangingibabaw pa rin ang galit niya sa tuwing naaalala niya ang nakaraan. Mas lalo lumakas ang kanyang paghigbi nang muling makarinig ng malalakas na katok. Tinakpan niya ang magkabilang tenga dahil sa nakaririnding ingay na likha nito. Ayaw na ayaw niya ng kahit na anong ingay dahil otomatiko ang pangambang lumulukob sa kanya. Hoy, Annalyn! Lumabas ka dyan! Abay, 2 buwan ka nang walang bayad sa renta! Dinig niya ang sigaw na nagmumula sa labas. Tinig iyon ng landlady niya. Kumuha siya ng 10,000 sa perang ibinigay sa kanya at ipinasok iyon sa butas na nasa ilalim ng pintuan. Itinulak niya iyon palabas gamit ang mga daliri. Nang masigurong makikita na iyon ng matanda ay muli siyang bumalik sa pagkakahiga, sa kutson at muling niyakap ang sarili. Laking pasasalamat niya nang sa wakas ay wala nang naging ingay sa labas. Kahit sandali ay napayapa ang kanyang kalooban. Gustong-gusto niya ng katahimikan dahil doon na lamang niya hinuhugot ang lakas para magpatuloy sa buhay kahit gaano pa iyon kasalimuot. Masayang nagtitipon na mag-anak sa malawak na hardin ng mga Miller. Nagdaos sila ng barbecue party matapos ang dinner date ng buong pamilya. Nakatayo sa 7 sa gilid ng pool habang sumisimsim ng beer na hawak-hawak. May masayang mga ngiti sa labi habang nakatingin sa masayang pagtitipon-tipon ng kanilang pamilya. Kahit na may kanya-kanyang buhay, ang bawat isa sa kanila ay hindi hinayaan ng kanyang mga magulang na mawala ang malakas na samahan ng kanilang pamilya. Mula pagkabata ay itinuro sa kanila na kahit na anong mangyari, importante ang pagbibigay ng oras sa pamilya. Kumusta, bunso? Napalingon siya nang marinig ang boss ng kanyang Kuya First. Mas lalo siyang napangiti. Ayos lang, kuya. As usual, busy sa ospital. Sagot niya. Tumangutango ito at tumabis sa kanya ng tayo. Sandali silang binalot ng katahimikan bago ito muling magsalita. I'm sorry. Ano ito? Kunot noo siyang napabaling sa kapatid. Sorry for what? Nagkibit balikat ito. For everything. He knew what it means. Alam niyang hindi magaling sa salita ang kanyang kapatid kapag ganitong mga usapin kaya na-appreciate niya ito sa pagsasabi ng mga salitang iyon. Wala ka namang kasalanan. And anyway, matagal na panahon na iyon. Actually, wala na iyon sa isip ko. Ilang ulit na natin napag-usapan ito, kuya. Tanapik niya ang balikat nito. No worries. I know. But still, I'm sorry. Just make her happy and treat her like your queen. Then it's fine with me. I loved her as a woman, and she's a sister to me. You know, she's not just my queen. My wife is my life. So, yeah, I'll make her happy till my last breath. And I'm happy for the both of you. Kagap niya. You grow as a very fine and responsible man, bunso. And I'm so proud of you. Ginulunto ang buhok niya at sabay silang natawa. Nagpatuloy ang kasiyahan ng lahat at hindi niya pinagsisihan na ipagpaliban na muna ang mga gagawin sa ospital dahil worth it ang bawat sandali na kasama ang pamilya nila. Ano bang pinagkakaabalahan mo, bunso? At napaka-busy mo sa ospital. Noon naman hindi masyadong hectic ang schedule mo. Kuryosong tanong ng kanyang ina na bumalik sila sa mesa kung saan nag-uusap-usap. Naglalambing siyang yumakap dito. Remember yung sinabi kong pinapagawa kong bahay sa Baguio? Ano namang connect doon sa tanong ko? Humalik siya sa pisngi ng ina bago sumagot. Sin cold, and he told me that in less than 3 weeks ay tuluyan na iyong matatapos. At bukod sa ospital, ay busy din po ako dahil madalas akong dumalaw doon. Sin Miller is his cousin, and he's an architect, at yun ang binili niya na pansamantalang tumingin at mamahala sa pagpapatayo niya ng bahay. Ibig sabihin ba noon ay mag-aasawa ka na kaya abala ka na sa pagpapatapos ng sarili mong bahay? Bumakas ang lungkot sa mukha nito kaya agad siyang umiling. It's not that, Mom. Bala ko po kasi mag-take ng leave next month para makapag-unwind ako kahit papaano. Anya.
Wala pa siyang pinagsasabihan ng plano niyang iyon, ngunit dahil alam niyang malulungkot ang ina, kaya dapat niyang sabihin ang totoo niyang pakay sa pagmamadali ng pagpapagawa ng kanyang bahay. That's good to hear, bro. Hindi magandang binuburo mo ang sarili mo sa trabaho. You're still young, so just enjoy your life. Sabat ng kuya sakad niya. Exactly. And while having a leave, find a girl you can date with. Marami akong kilala. Kung gusto mo makipag-blind date para may thrill. Segunda ng kuya fifth niya. I'd rather spend my leave harvesting strawberries in Nix's farm than having a date. So, no for blind date? Natatawang sagot niya. Nixie Miller, isa sa mga pinsan niya. Nagmamay-ari ito ng malaking farm sa Baguio na madalas nilang pagbakasyon ng mag-anak. Huwag niyo man pinapakailaman ang buhay ng kapatid niyo. Sabat ng kanilang ama at tumingin sa kanya. Just be happy, son. Tumango siya. I will, Dad. I will. I hope I can. So, let's cheer for our younger brother's happiness. Sigaw ng Kuya Vip niya, sabay taas ng bote ng beer na hawak nito. For seventh happiness. Cheers! Cheers! They said in unison. Pinagbunggo ang mga inumin bago masayang nagtawanan. Nang lumalim na ang gabi ay nagkanya-kanya na ng pasok sa bawat silid samantalang siya ay naiwang nakaupo sa bench ng hardin. Ninanamnam niya ang katahimikan doon at ang preskong simoy ng hangin. Nabibilang lang ang pagkakataon sa buhay niya na makaranas ng ganitong sandali. Yung tahimik lang at napakapayapa ng paligid. Dahil kung hindi ang personal niyang buhay ang iniisip, ay ang mga pasyente niya. Minsan ramdam na niyang napag-iiwanan na siya ng panahon. Kaya siguro, tama lang ang desisyon niyang magpahinga muna. He need a break. Aligagang nag-aayos ng sarili si Annalyn upang maghanda dahil ngayon siya muling mamimili ng mga kakailanganin sa kanyang apartment. Isang buwan na lumipas nang huli siyang lumabas sa madilim na silid na iyon at ngayong ubos na ang supply ng pagkain niya ay napipilitan na naman siyang lumabas. Takot siya sa mga tao pero dahil nag-iisa ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang harapin ng paunti-unti ang kanyang takot. Kahit anong gawing dasal ay wala siyang nagiging karamay kaya ang sarili na lang niya ang tanging masasandalan. Nang masigurong komportable na siya sa suot na damit ay ilang ulit muna siyang humugot ng malalim na hininga bago tuluyan lumabas ng maliit niyang apartment. Tulad ng nakasanayan ay makulimlim na nang tingaliin niya ang kalangitan. Walang katao-tao sa hallway ng 2 palapag na paupahan ng landlady niya na siyang ipinagpasalamat niya. Maliit man ang mga kwarto ay ayos lang dahil ang lugar ay hindi tulad ng sa squatter na marami mga tao at magugulo. Tahimik at minsanan rin na umuuwi o umalis ang mga boarders. Lugar na tamang-tama para sa kanyang pag-iisa. Nagsimula siyang humakbang paalis at nagtungo sa kanyang destinasyon. Nilakad niya lamang ang daan mula sa kanyang apartment patungo sa palengke dahil kahit mga taxi driver ay hindi niya magawang pagkatiwalaan. Dala ang basket ay palingalinga siya sa paligid habang mahigpit ang pagkakahawak sa balabal na nakatakip sa kanyang ulo. Natigilan siya sa paglalakad at napatingin sa babaeng nakasuot ng purong puti at nakangiting may katawagan sa cellphone nitong hawak. Hindi niya mapigilan ang pagkirot ng kanyang dibdib habang puno ng inggit na pinagmamasdan ang nurse uniform nito. Noon, yun ang suot niya kapag lumalabas sa kanyang apartment. Tulad nito ay palagi din siyang masayang nakangiti at positibo ang pananaw sa buhay. Ngunit ibang-iba na ngayon ang kanyang sitwasyon. Bago pa man tuluyang maluha ay nag-iwas na siya ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya makakayang maging nurse ngayon sa kanyang kalagayan. Hindi na niya kayang umalalay sa panggagamot dahil mismong ang sarili niya ay hindi niya kayang gamutin. Yung dati pa rin ba, Annalyn? Masuyo ang ngiti ni Aling Maring, ang tindera ng mga isda at gulay na palagi niyang binibilhan. Suki siya nito kaya't alam nito ang palagi niyang binibili. Pilit niyang nginitian ng ale at tumango. Pasosobrahan kita nito mga kamatis at sibuyas para marami ang mailagay mo sa iyong tinola mamaya. Sakto at mga bagong bagsak ito at sariwang-sariwa. Tulad ng nakasanayan niya ay tahimik lamang siyang nakikinig sa mga kwento nito. Likas na makwento ito kaya't kahit papaano'y naaaliw siya. May bagong bagsak din na ang palaya. Isasama ko na rin ba? Oo. Tanging sagot niya. Lagi kang mag-iingat, ining ha? At lagi kang maging malakas. Payo nito.
Nang may abot sa kanya ang lahat ng kanyang pinamili ay nagpasalamat siya at agad na nilisan ng lugar. Ang sunod niyang destinasyon ay ang malaking sari-sari store na nasa tapat ng palengke. Ngunit agad siya lumihis at dire-diretsong naglakad nang mapansin niya ang dalawang lalaking sumusunod sa kanya. Ramdam niya ang tingin ng mga ito kanina noong kausap niya si Aling Maring at ngayon ay sinusundan na siya. Nanginginig ang kamay na hinigpitan niya ang pagkakahawak sa basket dahil sa labis-labis na kabang bumubundol sa kanyang dibdib. Mas lalo niyang nilakihan ang mga hakbang at halos mapatili siya sa takot nang malingunan niyang malapit na ang mga ito sa kanya. Madilim na at kakaunti lamang ang mga taong makikita sa daan. At kahit sumigaw siya ay alam niyang walang sasaklolo sa kanya tulad noon. "Huwag niyo po akong pabayaan," usal niya sa itaas. Ang kanyang malaking hakbang ay naging takbo na ng halos 3 di pa na lamang ang layo ng mga ito sa kanya. Mas lalo siyang natakot nang simulan siya nitong habulin. Doon niya nakumpirmang siya nga ang pakay ng mga ito. Binilisan niya ang takbo at hindi na inalala ang kanyang dala na halos magkalat na sa daan. Itinali niya ng maigi ang balabal sa ulo at naglingalinga sa paligid kung saan siya pwedeng tumago. Hindi na ako papahuli sa kahit na sino. Wala nang makakapanakit sa akin." Nagtatagis ang kanyang bagang sa sobrang galit at kaba. Kung noon ay wala siyang naging lakas ng loob upang kumawala sa mga nambababoy sa kanya, ngayon ay gagawin niya ang lahat upang matakasan ang mga pangahas. Lumiko siya sa kaliwang kalsada na taliwas sa daan patungo sa kanyang apartment. Nilingon niya ang mga ito at hinahabol pa rin siya. Napahinto siya nang makita ang isang red Ford na nakaparada sa tapat ng isang grocery store. Bukas ang passenger seat. Nagmamadali siya lumapit doon at tahimik na nagpasalamat nang mabuksan din ang backseat noon. Mabilis siyang pumasok at nagsumiksik sa ilalim ng upuan nito. Pinagkasya niya ang maliit na katawan upang itago sa mga humahabol sa kanya. "I'm done buying my stops. Hindi ko na dinamihan. Diyan na lang ako bibili." Dinig niya ang baritonong boses bago bumukas ang driver's seat. "I'm on my way, Nixie. So stop bothering me. Don't act like a pussy." Tumawa ito at saka niya narinig ang pagsara ng pinto ng sasakyan. Akala niya ay may kasama ito ngunit wala na siyang ibang narinig na sumakay. Katawagan siguro. Anya sa isipan. Hindi na niya alam kung saan na napunta ang mga humahabol sa kanya ngunit nagpapasalamat siya at natakasan niya ang mga ito. Lagi niyang itinatanong sa isipan kung bakit napakamalas niya. Lapitin siya ng kapahamakan at mga kriminal. "Ready for a long drive?" Dinig na naman niyang pagsasalita ng may-ari ng sasakyan. Humugot pa ito ng malalim na hininga at ilang segundo lang ang lumipas ay binuhay na nito ang makina. Mariin niyang ipinikit ang mga mata dahil hindi niya alam kung saan ang tungo nito ngunit base sa kanyang pandinig ay malayo ang ruta nito dahil sa mahabang biyaheng tinutukoy nito. Kinakabahan pa rin siya hanggang ngayon, ngunit mas nabawasan na iyon kaysa sa kabang nararamdaman niya kanina nang hinahabol siya ng 2 lalaki. "Kinong bahala sa akin, Panginoon." Taimtim niyang dalangin. Siguro kapag nakarating na ito sa destinasyon nito ay saka siya bababa at uuwi sa kanyang apartment. Ayaw niyang lumabas sa kanyang pinagtataguan dahil mali ang pagpasok niya sa sasakyan nang walang permiso at isa pa'y ikinatatakot niya dahil lalaki ito. Nakabantay lamang siya sa bawat kaluskos at ingay sa paligid habang pinapakalma ang sarili. Hanggang sa lumalim ang gabi na hindi pa rin tumitigil ang sasakyan. Hanggang sa gupuin siya ng antok at makatulog. Kumunot ang noon ni Seventh habang pinagmamasdan ng babaeng ngayon ay natutulog sa ilalim ng upuan sa backseat ng kanyang sasakyan. Balak niyang kunin ang mga gamit sa likod at napansin niya ang itim na telang naroroon na siyang kasuotan pala nito. Pinagmasdan niyang mabuti ang babae at hinintay na magising ito. Hinawakan niya ang pulso nito at nakahinga ng maluwag dahil normal ang pulse nito. "Anong ginagawa mo?" Nanlalaki ang mga matang mabilis nitong inagaw ang kamay na agad na nanginig. Nabakasan agad ng takot ang mga mata nito. Ibinalik niya ang kamay sa bulusan ng suot na pantalon at masuyong umiti dito. Hindi tama ang pagpasok nito sa kanyang sakyan ngunit ayaw niya ring maging bastos dito. "Sorry to disturb your sleep but can you get out of my car? Mahirapan ka dyan sa pwesto mo at sasakit ang katawan mo." Nakatitig lamang ito sa kanya at ramdam niya ang takot nito. "Huwag ka matakot sa akin. I won't harm you. You can rest in my house if you want
to continue sleeping. Agad itong bumangon at nagmamadaling bumaba. Nauntog pa ito sa pintuan ng sakyan sa sobrang pagmamadaling makalayo sa kanya. Uuwi na ako. Pasensya na sa pagpasok ko sa sakyan mo nang walang paalam. Aligagang sagot nito. Hindi rin maipirme ang mga mata nito at nanginginig pa rin ang mga daliri. Hindi niya mapigilan titigan ang kabuuan nito at ang emosyon ng mukha. Alam niyang hindi lamang iyon normal na takot dahil sa nahuli niya itong natutulog sa sasakyan niya. Hinawakan niya ang balikat nito upang pigilan sa pag-alis ngunit pumiksi ito na tila natatakot. Huwag niyo po akong saktan. Hindi ko gustong pumasok sa sasakyan niyo. Nagipit lang ako dahil sa mga umahabol sa akin. Sinikap ni Shete na hindi na magtanong pa ng ikatatakot nito. Walang problema. Huwag mo nang alalahanin iyon. Saan ka nakatira? Ihatid na kita? Alok niya na mabilis nitong inilingan. Kaya ko na hong umuwi mag-isa. I doubt it. Gusto niyang isagot ngunit mas pinili niyang tumango. Sa estado ng panginginig ng mga daliri nito, takot na mga mata at aligagang mga kilos ay alam niyang may mali dito. He's a psychiatrist and he mastered his profession. He can easily tell if someone is doing fine or not. You sure? Ilang ulit itong tumango. Saan ho ba lugar na to? Mas sinigpitan nito ang pagkakayakap sa balabal na nasa ulo at niyakap ang sarili. Alam niyang nilalamig ito. Baguio City. Nalaka ang mga mata nito. Napakalayo. Yes, kung sa Manila ka talaga, malayo pa. Uuwi pa rin ako. She claimed. Kinapa nito ang bulusa mula sa suot na saya na hanggang sakong at natigilan. Napatingin ito sa kanya at hinawi siya upang makabalik sa backseat ng kanyang sasakyan. May hinahanap ito at hindi mapakali. Anong problema? Hindi niya mapigilang itanong. Akmang lalapit siya rito ngunit tumili ito kaya muli siyang lumayo. Gulo-gulo ang buhok nito nang muling tumingin sa kanya at naluluha. Nawawala ang wallet ko. Kinagat-kagat nito ang daliri at paulit-ulit na naglakad sa kanyang harapan. Kailangan kong umuwi. Paulit-ulit nitong bulong. Nakatitig lamang siya sa dalaga at biglang pumasok sa kanyang isipan ang babaeng muntik na niyang mabundol noong nakaraang buwan. Noon ay binabalak niya pa lamang na magbakasyon at ngayon nga ang pagpunta niya sa Baguio na medyo na-extend ng 1 linggo dahil sa hectic niyang schedule sa Manila. Ihatid na kita. Presinta niya. Pambawi man lang sa muntik na niyang pagkabangga dito. Umiling ito. Ayoko. Huwag kang matakot sa akin. Pare-pareho kayong mga lalaki. Huwag kang lalapit sa akin. Biglang sigaw nito. He used to eat so he smiled and nodded. I just want to help you. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Asik nito. He shrugged. Ikaw bahala pero paano ko uuwi? Natahimik ito at kinagat ang ibabang labi. Sa malayo ang tingin nito at halatang hindi nga ito papayag na ihatid niya. Ihatid kita pero hindi ko pa iyon magagawa sa ngayon dahil madami akong dapat na ayusin dito. You can stay in my house for a while. No! Madiing sagot nito. Lalaki ka! She continued as if it is the answer for everything. I understand. Seventh! Pinsan! Sabay silang napalingon sa sumigaw. Hindi nakatakas sa kanyang paningin ang pag-igtad nito sa sobrang gulat. Nanginginig na naman ang mga daliri nito. You don't know why but looking at her shivering fingers and anxious face make him feel of wanting to protect her. May kung anong kudlit sa dibdib niya at nais itong pakalmahin sa kung anumang nagpapabalisa dito. You're finally here! Yumakap ng mahigpit sa kanya si Nixie at napatingin sa dalaga. Hello, you brought a chick? Naiiling siya at pabirong sinuntok ang balikat nito. She's not. What's your name, miss? Inilahad dito ang kamay ngunit umatras lamang ang babae. Nagpumilit ang kanyang pinsan na lapitan nito kaya't halos maiyak na ang dalaga. Stop it, Nix! Saway niya. Kunin mo na mga gamit ko. Gusto ko lang namang magpakilala. Pinilit itong hawakan ng kamay ng babae. Napamura ito nang biglang mahimatay ang babae na naagapan niyang saluhin. Something's wrong with her. Naibulong niya. Binuhat niya ito at sa liit ng katawan ni Annalyn ay madali niya itong naipasok sa kanyang bahay. He's staring at her innocent face. Hindi niya mapigilan ang awa para dito dahil kahit na wala na itong malay ay bakas pa rin ang walang katahimikan sa pag-iisip nito.
He wanted to protect her. Gusto niyang alisin ang takot sa mga tingin nito at pagkakaaligaga kapag nilalapitan niya ito. Kip-kip na mahigpit ang kumot sa kanyang dibdib habang nakatingin siya sa lalaking nakangiti sa kanyang harapan. Malumanay ang mga tingin nito ngunit sa kabila noon ay hindi pa rin siya mapanatag na nasa paligid ito. Nagising siya kanina at ito agad ang bumungad sa kanya. May dala itong tray ng pagkain at inumin. May takot pa rin sa kanyang kalooban ngunit habang nakatingin sa nakangiti nitong mukha ay hindi niya mapigilang mainggit. Napakaaliwalas na mukha nito at ang ngiti ay napakasaya na tila walang problema. Kailan kaya ulit ako makakangiti ng ganyan? Naiiyak na tanong niya sa isipan. Gabi na, kaya kailangan mo nang kumain. Pagbasag nito sa katahimikan sa pagitan nilang dalawa, umiling siya. Hindi ako gutom. Ngunit napanguwi ng mag-ingay ang kanyang tiyan. Mas lalong lumawak ang ngiti sa mga labi nito. You're hungry. I leave for a while so you can eat your dinner. Itinuro nito ang tray na nakalapag sa paanan ng kama. Nakapangmulusa lamang ito, hindi kalayuan sa kanya. Nakasuot ng simpleng puting v-neck shirt and gray cotton jogging pants at tsinelas na pambahay. Maayos na nakasuklay ang itim na itim nitong buhok pataas at walang ni isang bigote na makikita sa muka. Napakalinis, maaliwalas. Mas humigpit ang pagkakakapit niya sa kumot nang humakbang itong papalapit sa kanya ngunit tumigil din nang makita ang reaksyon niya. Tumango ito na parang naiintindihan ang takot niya. If you need anything, just knock in my room. Katabi lang nitong kwarto. Tumalikod ito kaya akala niya aalis na ito ngunit ilang sandali lamang iyong nakatayo sa kinaroroonan bago muling lumingon sa kanya. I'm harmless. At tuluyan itong lumabas. Samantalang siya ay tulala lamang sa pintong nilabasan nito. Ilang ulit siyang napakurap at napabaling sa pagkain na nasa paanan niya dahil muling tumunog ang kanyang tiyan. Noon lamang niya namalayan ang labis na gutom. Agad siyang bumangon at tumakbo papunta sa pinto upang ilok iyon. Naagaw ang atensyon niya ng bukas na bintana na tinatangay na ngayon ang puting kurtina ng hangin patungo sa balkonahin niya. Tumakbo din siya papunta doon upang isara at ilak iyon. Gabi na nga at mas lalo siyang nilulukob ng takot dahil hindi siya sanay sa lugar. Kailangan kong umuwi. Bulong niya sa sarili. Nilapitan niya ang tray ng pagkain na tila may kaagaw sa bilis niyang kumain. Minsan ay hindi na niyang inunguya ang kanin at agad na nilulunok kasabay ng pag-inom ng tubig. Kahit na napakaganda ng silid na napapalibutan ng abong kulay ng dingding at kumpletong kagamitan mula sa flat screen television, sa single couch, sa paanan ng kama na kaharap ang TV, carpeted floor at may sariling banyo. Doble ang laki kaysa sa apartment niya ay nangangamba pa rin siya. Hindi siya sanay na mapunta sa ibang lugar, lalo at lalaki ang kasama. Gusto ko nang umuwi. Pagkausap niya sa sarili. Matapos kumain ay inilagay niya sa mini center table ang pinagkainan nasa katabi ng kama bago bumalik sa kinahihigaan kanina at binalot ng kumot ang buong katawan. Nanginginig na naman ang kamay niya. Inis niyang tinanggal ang kumot sa muka at ilang ulit na huminga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Parang pamilyar siya. Anya, hindi niya alam kung saan niya unang nakita ang lalaki pero pakiramdam niya ay hindi ito ang una nilang pagkikita. Kahit na ang gwapo na mukha niya kapag nakangiti, ay masama pa din siya. Walang lalaking mabuti. Niyakap niya ang sarili at sumiksik sa headboard ng napakalaking kama. Ikaapat na bahagi lamang siguro sa kanyang papag na pinagtsatsaga ang halos isang taon na. Napaigtad siya nang makarinig ng katok. Mabilis siyang nagtalokbo ng kumot at mas lalong niyakap ang malambot na unan. Pinagdikit niya ang mga tuhod upang patigilin ang panginginig. Just knock in my room, okay? Dinig niya ang baritono ngunit malumanay nitong boses. Ilang sandali pa ay muling bumalik sa tahimik ang buong paligid. Wala siyang balak na katukin ang kwarto nito dahil hihintayin niya lamang na mag-umaga at agad siyang uuwi. Kaso wala akong pera. Hindi niya namalayang pati wallet niya iniwala sa sobrang pagmamadaling takasan ng mga humahabol sa kanya. Hindi na bago sa kanya na may humahabol sa kanya dahil hindi iyon ang unang beses na nangyari sa kanya ang ganoong kaganapan. Muli niyang pinakinggan ang paligid at laking pasasalamat niya nang hindi na muling kumatok ang lalaki. Wala siyang tiwala sa kahit na sino. Ang tanging niya lamang na pinagkakatiwalaan ay ang kanyang sarili dahil yun lamang ang kanyang kakampi.
Umaasa pa rin po ako sa iyo, Panginoon. Sa kabila na lahat ng mga nangyari sa kanya ay nanatili siyang kumakapit sa Diyos dahil alam niyang hindi siya nito pababayaan. Hanggang sa makatulugan niya ang pagdadasal ngunit muli na naman dumalaw sa kanya ang masamang bangungot ng kanyang buhay. Muli na naman dumalaw sa kanyang pagtulog ang halimaw na sumira sa kanyang buong pagkatao. Tigilan mo na ako! Bulong niya habang mariing nakapikit ang mga mata. Tagaktak ang pawis ni Annalyn habang pumapaling-paling ang ulo. May luhang pumapatak sa kanyang mga mata habang umuungol na tila nasa gitna ng pasakit. Nagmamakaawa ko. Palakas ng palakas ang kanyang boses. Gusto niyang gumising ngunit palagi siyang natatalo ng halimaw na iyon. Ang pagtangis niya ang isang halimbawa sa naging pagwasak nito sa kanyang pagkatao. Natigilan siya ng may katawang yumakap sa kanya. Katawang hindi niya alam kung kanino na tila inilalayo siya sa halimaw. Tila pinoprotektahan siya nito mula sa taong sumira ng kanyang buhay. Nagkaroon siya ng pag-asa nang marinig ang bulong nito. Nandito ako. Ang kanyang pagtangis ay mas lalong lumakas dahil ngayon lamang may nagtangkang magligtas sa kanya mula sa halimaw. Ang hubad niyang katawan na binaboy ng halimaw ay binalot ng mainit nitong yakap. Ramdam niya ang init ng kapayapaan at kaligtasan. Ito na ba ang tagapagligtas niya na ilang ulit niyang hiniling sa Diyos? Napabalikwa siya ng bangon dahil sa malakas na pagtapik sa kanyang muka. Sa pagdilat ng kanyang mga mata ay bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Shete. Nananaginip ka? Hindi niya maipaliwanag ngunit bigla niya itong niyakap at humagulhol sa bisig nito. Umiyak siya ng umiyak dahil sa pinaghalong takot dahil sa kanyang bangungot at tuwa dahil ginising siya nito at pinutol ang masamang panaginip niya. I'm here. I'm here. Alo nito sa kanya na mas lalong nagpaiyak sa kanya. Iligtas mo ako. She whispered. She can't take it anymore. She don't want to live in darkness anymore. Can someone save her from drowning in the past? Can someone help her to escape from the monster? Iligtas mo ako. Hanggang sa muli siyang makatulog ay yun ang mga katagang paulit-ulit niyang ibinubulong. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Shete kaya napagpasyahan niyang magtungo sa kusina at uminom ng alak upang makatulog. Ngunit natigilan siya ng mapadaan sa kwarto kung saan ang kanyang bisita. Kumunot ang kanyang noo nang makarinig ng pagsigaw at paghagulhol. Sa isiping baka binabangungot ito ay mabilis niyang sinubukang buksan ng pinto pero nakalock iyon. Malalaki ang hakbang na bumalik siya sa kanyang silid upang kunin ang mga susi. Ibinigay iyon sa kanya ng pinsan kanina bago ito umalis at umuwi sa bahay nito. Tigilan mo na ako! Yun ang mga salitang nabungaran niyang inuusal nito na makapasok siya sa kwarto ng dalaga. Nasa ilalim ito ng makapal na kumot at nanginginig ang katawan. Mabilis niya itong nilapitan at inalis ang kumot na nakabalot sa katawan nito. Tagaktak ang pawis ng dalaga kaya napamura siya. Niyugyug niya ito upang magising ngunit mas lalo lamang itong umiyak at umungol. Kailangan mong gumising, Anya. Inangat niya ang ulo nito at ipinatong sa kanyang braso upang gisingin. Hindi niya mapigilang maikuyom ang kamao habang nakikita ang takot nitong muka at ang masaganang pagdaloy ng mga luha. Ngayon ay kumpirmado na sa kanya na may mali sa dalaga. She's suffering from anxiety and trauma. That's why she's fretting and troubled. He's sure about it. Countless of patients in his hospital have the same symptoms. Fear, sadness, and horror are visible in her eyes. Nagising ito at yumakap sa kanya na mahigpit habang umiiyak pa rin. He hugged her back and comforted her, whispering comforting words to ease her pain. Iligtas mo ko. Those words hit him. She needs to be saved. She needs protection, and he's willing to give her all she needs. Mariin niya ipinikit ang mga mata habang nasa bisig pa rin niya ang dalaga na ngayon ay muling nakatulog. Tahimik siyang nagpasalamat nang hindi na muli ito dalawin ng masamang panaginip. Gamit ang kanyang kaliwang kamay ay pinunasan niya ang mga luha sa mukha nito at pawis. Inalis niya ang mga buhok na tumatabing sa kanyang noo at pinakatitigan ang mukha nito. May kung anong pakiramdam na humihila sa kanya upang gustuhing alisin ito sa sakit na pinagdadaanan nito ngayon. Wala siyang ideya sa mga pinagdaanan nito pero sapat na sa kanya ang nasaksihan para masabing kailangan nito ang tulong niya. Your wounds would heal soon.
pagkausap niya sa tulog na dalaga. Siguro nga masyado niyang mahal ang propesyon kaya't malakas ang hatak sa kanya ng mga taong may hindi magandang pinagdadaanan, emotionally and mentally. Tawag ng serbisyo at awa ang nararamdaman niya kaya't gusto niya itong tulungan. Hindi ako aalis. Anya, he won't leave her as long as she's in his house. He knows the feeling of being left and alone. As much as he can, he wanted to be someone's strength. Hanggang sa makatulugan na rin niya na nasa kanyang bisig ang dalaga. Lilingalinga sa paligid si Annalyn habang naglalakad sa malawak na kabahayan ng binata. Halos puro salamin ang nakikita niya sa paligid na nababalutan ng hamog dahil sa lamig ng bagyo. Tila siya nasa loob ng aquarium at kadalas ay kulay ng mga gamit ay kulay puti. I'm glad you're awake. Napaigtad siya sa sobrang gulat sa biglaang pagsulpot ng binata mula sa kung saan. I prepared breakfast for us. Napatingin siya sa suot nitong apron na kulay gray at suot pa rin nito ang cotton jogging pants na suot nito kagabi. May hawak itong sandok at lantad ang mga braso dahil tanging apron lamang ang tumatakip sa pangitaas nitong katawan. Nakaramdam siya ng pagkaasiwa dahil sa pagkadipina ng mga muscles nito. Hindi siya sanay sa ganoong tanawin na tila napansin nito iyon. Tumuloy ka na sa kusina. Kukuha lang ako ng damit. Wag. Pigil niya sa braso nito nang akmang aalis ito. Tumingin ito sa kanya kaya agad siyang bumitaw sa braso nito. Wag ka na mag-abala. Ayos lang. Ayaw niyang pati ito ay isama niya sa kamiserablehan ng kanyang buhay. Siya ang dapat na makisama dahil siya ang may mali kaya napunta siya rito. I insist. Ayokong mailang ka. Ipinahawak nito sa kanya ang sandok na dala nito. Hindi nga ito nagpapigil. Ang tanging nagawa niya lamang ay ang sundan nito na siya rin pinagsisihan niya dahil nakita niya ang walang saplot nitong likod at ang matambok nitong pangupo na mas lalong nahuhulma kapag humahakbang.